Tayo po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa ating banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas. Sa tuwina bawat araw, ito ang pinababatid, pinaririnig sa inyong lahat. Sa dakong ito'y patuloy na sinisiwalat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang lahat ay may takda. Panapanahon lamang ang lahat dito sa lupa. Kaya nga kung ang tao lamang ay magkakaroon ng sadyang talinong mula sa amang dakila, parte-partisyon ang bawat araw. Parte-partisyon ang buhay. Ang lahat ay kayang gampanan kung lahat nga lamang ay may pagbabata, pagtitimpi at pagsusumakit. Kailanman ay hindi mo makakaligtaang paglingkuran ng Ama sa buong maghapon. May kapartisya sa bawat araw. At haba namang pinaglilingkuran mo siya, lalo mo siyang nakikilala. Haba namang dinadama mo siya, lalo mo siyang nadarama. Habang hinahanap mo ang kanyang katwiran, lalo kang natututo. At habang pinagkakalob niya ang karunungang mula sa kanya, lalo kanyang iniiba. Naiiba ang pananaw mo sa buhay, naiiba ang pag-iisip mo, naiiba ang damdamin mo, naiiba pananalita mo, naiiba mga layunin mo, naiiba mga adhikain mo, naiiba ka bilang anak niya kaysa sa unang pagkatao. Sapagkat yaon siya, nababago niya ang lahat ng nagkakaroon ng pagnanasa. Sa kanya'y kumilala, tumanggap at mahalina. Tulad ng panahong siyang may kapangyarihang magpabago, siya rin ang may kapangyarihang itakda niya sa lahat ng anak niya kung anong marapat na matanggap nila. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. O kay sarap namnamin kanyang mga aral kung tuwirang titimo sa isip at damdamin. O kay sarap isabuhay kanyang mga pangaral kung nanamnamin tunay na magiging kasiyahan. O kay sarap isabuhay ang natutunan sa kanya upang maisabuhay at gawing marapat kanyang kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, paghahari ng Ama ay walang katapusan, subalit ang buhay ay may hangganan. Kaya't mithiin ninyo buong buhay maghari na siya ng tuwiran at maramdaman nyo kung paano pagkilos niya sa inyong buhay. Sapagkat siya ang may pahiram nito, siya rin ang marapat na bumawi at siyang dapat makinabang.
sapagkat ang may-ari ng bukirin nakikinabang na mainam. Kaya't kayo'y magtanim ng magtanim upang kung paano nag-aani ng kabutihan ng Ama sa buhay na ginawa nyo, na pinahiram sa inyo at binahagi sa Kanya, makikinabang higit kayo dahil mahal na mahal niya kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Antok. Kapag nasa Panginoon ka, sabi nga, ang bawat araw binibigay mo sa Kanya, subalit bibigyan ka rin naman ng pagkakataon na mabahagi mo rin yung sa sarili mo. Kaya nga ang sabi nga sino nga ba yung naglilingkod araw-araw na puro na lang naglilingkod walang pakinabang? Meron po bang magganon? Bakit kaya may taong ganon inaalam yung ginagawa ng kapwa nila, pero sila naman di naman pinakikialaman. Inaalam yung binibigyan nila, pero sila naman hindi naman inaalam kung ano ang pinamamahagi ng kapwa nila. Ba't ganun Alam niyo po ang tunay na pag-uugali na mula sa Ama na natutunan ko at binigay niya sa akin? Huwag mo suriin ang kapwa mo. Sapagkat may mga bagay, lalo na't naka-espiritu ka, may mga bagay na may minisay sa iyo ang espiritu na hindi pa dapat iulat yun. Pansarili mo pa lang yun. Kung uriratin ka naman ng tao'y mula ulanggang talampakan, gusto'y matungkal hanggang kaloob-looban. Buhay ba ang Ama? Paano masasabing sikreto mo na yan kung agad pinababatid mo at sinasabi mo? Alam niyo po, ayaw lang maniniwala ng tao. Subalit, sadyang napakahirap nga ang paniwalaan. Ngunit, ang Ama, alam niya lahat yan. Walang malilihim sa Kanya. Pero sa totoo lang po lahat ng sinabi naman ng Panginoon na balang araw gaganyan ka, gumanyan nga. Balang araw gaganyan ka, gumanon nga. Pero yung pagkatapos kang nakilala, hindi ka na pala kilala at wala palang nadam at walang nakilala, ewan ko kung anong mangyayari sa ganung uri ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Sa palagay niyo po, kaya ng mga naglilingkod yung araw-araw maglingkod kung ganang gusto lang nila? Sino naman po yung araw-araw na magpapakasakit sa kapwa niya na, halimbawa, nahilo po ako, masakit po ulo ko. Doktor ka ba? Di ka naman doktor, di ka naman nag-aral ng doktor, di ba? Kaya ibig sabihin, yung mga nagsusumakit na naglilingkod ng tapat at totoo, talaga naman pong may damdamin silang gawin iyon. Hindi nagkukunwari. Maliban na nga lang naman kung albularyo ka na, minsan po baka lumabis ako ng pananalita pag nagbilang tawa ko kaya ayaw ko pong magsasalita Opo. Halimbawa, may taong binigyan ka, hindi naman niya alam kung saan mo pinamigay yung binigay mo. Binagay niya. Susuriin yun. Ikaw naman dahil gusto mo sundin ng Diyos, kahit na sinong tao, Poncio Pilato, walang nakaalam sa binigyan mo. Di ba ga? Kaya pag sinunod niyo po ang banal na aklat, maraming babaguhin. Mapakaraming babaguhin ang ugali ng tao. Makakasunod po kaya inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos." Narinig nyo? Ang mensahe paulit-ulit na sinasabi sa harapang ito,
Kung walang mabuting Diyos, walang mabuting tao. Kaya yung tao kapag mabuti, ang Diyos ang nangunguna at naghahari. Kaya yung oras na yun na mabait siya, ang Diyos ang nasa kanya. Pag sumama na ugali niya, demonyo na yun. Dapat tanggapin, paniwalaan, dahil yan ang totoo. Kaya hindi ba, tingnan mo nga Eka, kanina Eka, kay bait niyan, ngayon demonyo na naman. O, di ba? Ay, kanina Eka, ang nakasanib sa kanya yung mabuting espiritu. Ngayon madamot, masamang espiritu Eka. Totoong-totoo yan, itaga nyo po sa bato. Pag nasa mabuti isip nyo, nasa mabuting espiritu kayo. Pag masama ang isip nyo, nasa masamang espiritu kayo. Sapagkat maliwanag ito, himay-himayin natin. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Yan ang totoo. Kaya ang sino mang anak niyang bumuti at mabuti sa oras na siya mabuti, ang Diyos ang sumasa kanya noon. Kaya, nang dahil itong Kristo na binaba, ay tunay na naghahari ang Diyos Ama, dahil anak ng Ama, napakita yung tunay na mabuti. Kayo, anak ba kayo ng Ama? Pakita niyong anak niya kayo, tulad ng Kristo na mabuti. Sapagkat nang dahil mabuti ang Ama na pinagmula ng Kristo, mabuti pinakita niya, mabuti ginawa niya, hindi pa imbabaw, pakunwari lamang, kundi katotohanan. Ang hirap sa tao kung sino nagpapakatotoo, siyang huwad sa kanila. Ang taong nagpaparatang ng huwad ang kapwa niya, siya rin huwad. Tandaan po ninyo, sapagkat hindi mo masasabing huwad ang kapwa mo kung ikay totoo. Tama baga? Mananahimik ka lang kung ikay nasa katotohanan. Mananahimik ka lang, mamasdan mo lang ang kapwa mo, subalit, hindi mo maikukwento kahit na isang kapwa-tao mo, kahit hindi mo kaano-ano, matatakot kang sabihin, huwad naman ang mga iyan. Impostor, Eka. Kaya, mag-aaral kayo ng pananalita. Pag-aralan nyo lahat ang sinasabi ninyo. Kung tunay nyong natututunan ng banal na aral ng Ama, pag-aaralan nyo lahat ang sinasabi nyo upang huwag kayong hatulan ng Ama. Sapagkat ang tunay na natuto, tahimik na bibig nito. Makipagkwentuhan man, kapag alam niya nang nalilis siya na sa tuntunin, aba nananahimik na siya. At kung maari at makikinig ang kausap, aaralan mo, tama na, mukhang lumalagpas na sa hindi tama. Hinaharanggahan yon, hindi pinapayagan na ituloy-tuloy para masiyang makinig, chismis na pala. Kaya kapag mahilig pa sa chismis, pagkataong ugali yan. Yan ang mandarayang espiritu na nasa katawan ng tao. Sapagkat kung mabuti, sasalang-sangin yan, haharanggahan yan, at sasabihin, tama ba yun? Ang mensahe kahapon kung papaano inakit ni Satanas ng dyablo ang Kristo. 40 araw na hindi kumakain. Ganon kumiklala ang demonyo. Alam na alam niya kung saan ka mahina. Nang dahil alam niya yung tao mahina sa gutom, tinulad sa tao ang isang Hesukristo. Gawin mong batuhe kayan. Kung ika'y tunay na anak ng Diyos, nasusulat. Hindi lamang Eka sa tinapay ang kabusugan. Napahiya siya. Hindi pa rin siya tumugot. May hinanap na naman siyang paraan kung paano tuksohin. At mamaya, inyong pakinggan ang kasunod nito. Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos. Huwag kang mangangalon niya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Naunawaan niyo ba? Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Sapagkat kung bulaan kang saksi,
Kung papaano mo sinabi ng kasinungalingan yung nakita mong mabuti, nako, sigurado, matutulad ka sa panahon ni Moises. Kung papaano inatasan niya yung mga saksi para makita yung lupang pangako ng Ama kung magaganda nga ang halaman doon at bunga. Nang magsibalik sila, sabi ng mga sinungaling, sabi ng mga hindi totoo kay Moises, kumusta eka ang ani doon? Sabi sa mga ibang tinanong, ay malalaki eka ang mga bunga, magaganda. Sabi ng mga bulaang saksi, ay pangit eka, kasi kinuha na nila yung magaganda. Ganyan ang tao, mandaraya, bulaang saksi. Ang hindi nila alam, saksi palang Ama sa mga sinasabi nila kung sinong totoong nangusap at nagsabi ng totoo. Kaya kayo, susuriin nyo rin ang sinasabi nyo. Baka kay ganda ng pinangaral ng kapwa nyo. Dahil hindi nyo gusto yung nangaral. Dahil hindi nyo gusto yung nangusap. Yung tumindig dito na nagpahayag, hindi naman eka totoo yan. Eka, di na eka tumigil. Katagal naman eka na nga po kuntsing na yan. Ilan pa ba eka ang magsasalita? Nakakainit eka. Huli kayo. Tuloy ba natin? At sumagot siya, ang lahat pong iya'y tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Yan ang pagsubok na hindi niya nalagpasan. Ang yabang-yabang niya. Sinabi niya, ginawa ko na pong lahat yan. Hindi daw siya magnanakaw. Hindi daw siya nangangalo niya. Hindi daw siya nagsisinungaling. Ano pa? Hindi daw siya bulaang saksi. At ginagalang daw niya ang kanyang magulang. Ano kaya ang kasunod? Nakatupad kaya siya? Mga minamahal, kung minsan ganyan kayabang ang tao, nagmamalaki sa Ama. Sinasabi niya, sumusunod ako sa Ama, sinusunod ko'y Ama. Pinasusuko lang naman yung siyang timbang tubig niya, ayaw niya. Dahil sasabihin, ba't ko'y bibigay? Mawawala ng kuryente, walang jetmatic. Wala kaming nawasa, wala kaming poso. Ba't ko eka bibigyan? Kung kami naman ang kulangin. Isang talinghaga lamang na dapat niyong pagnilayan. Doon pa lang sa isang timbang tubig, isuko mo eka iyan. Kung tunay ka sa akin, magtira ka lang ng kaunti sa iyo at ipamigay mo, maraming uuhawin, eka. Ang sagot, talinghaga lang ito, magnilay kayo kung saan nagmumulang kataga ito. Ang sagot ng hindi totoo, pagtalikod ng nangusap, bakit ko eka bibigyan? Di maghanap eka sila. Kung ako naman ang kulangin at kung hindi ko alam kung anong oras ang kuryente darating, saan eka ako sasalok? Hindi niya nasabi sa isip niya, oo nga naman, kung ako lang ang hindi mauuhaw, malay mo naman sa kadakilaan ng Diyos, sa kabutihan ng loob niya, sa ganda ng aking ginawa, sumunod ako sa Kanya, aba, aapawin rin tubig ko, nakapagpa-uhaw na, nakapagpa-ampat na ako ng uhaw, ako rin ay sosobra pa. Yan ang tunay na mananampalataya. Hindi yung, konti lang eka, pamimigay ko pa. Eto lang eka, bibigyan ko pa. Nasubukan na, tulad nitong isang mayaman. Lulugong umalis. Ang sabi niya, nalungkot daw siya nang narinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot siya at kanyang sinabi, napakahirap mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos ang mayayaman.
Madali pang makaraan sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga nakarinig nito, kung gayoy sino po ang maililigtas? Tinugon sila ni Jesus, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Doon nagkulang ang isang mayamang ito na tinutukoy. Hindi niya naisip kung tunay ng kinikilala niyang ama, kay daling, opo, sapagkat ang lahat namang ng yaman ko'y nagmula sa iyo. Ang lahat naman pong ito'y ikaw ang nagparami. Dising sana'y hindi siya nasubukan. Ganyan ang tao, sasabihin mabait, mabuti. Binibilang naman ang binibigay. Kinukwenta naman ang babahagi. Ano baga ito? Ang wika ng ama, anak, magpakatotoo kayo sa akin. Walang taong hindi ko nakita ang ginagawa. Walang taong hindi ko narinig ang sinasabi. Walang taong hindi ko nabasa ang laman ng isip. Walang taong hindi ko natarok ang laman ng dibdib. Kaya, manapa, kung di nyo kayang gawin, huwag kayong magaling magsalita na sasabihin nyo, opo, nagawa ko na lahat yan. Mas magaling ang nagtatanong, kaya humanap naman ng paraan kung papaano muli ito'y susubukan. Yan ang katotohanan. Kapag kayo ay naninikluhod sa Ama, kapag kayo'y naglilingkod sa Ama, huwag niyo sasabihing matimbang, matindi ang gawa ninyo. Kundi sabihin nyo, para sa akin po, nagawa ko na ito. Subalit hindi ko pa alam kung ito'y tama na sa Diyos at nararapat na sa Kanya. Kaya kung ano po ang nararapat para ako'y mapaghari ang ganap, hihilingin ko ang kakayahan, hihilingin ko ang kapangyarihan na ang hindi ko kaya ay magawa ko dahil sa Kanya. Hindi ba gagayon? Mga mahal, nawa sa tuwin ay susuriin ninyo ang ginagawa nyo. Sapagkat walang taong magaling, matalino, malakas, at kapuri-puri kung wala ang paghahari ng Diyos na totoo. Subalit, kung mamasdan nyo ang sarili nyo, malinis kayo, wala kayong dumi, wala kayong kasalanan, ala kayong kamalian, ito'y malaking kasalanan. Sapagkat ang masdan mong matwid ka, ngunit sa pananaw ng Amay hindi ka matwid. Ang masdan mong malinis ka, ngunit sa pananaw ng Amay marumi ka. Isang karumal-dumal na pag-uugali na malabis at kayabangan. Kaya nga, isusuko mo ang sarili mo, kasabay ng pagsukong ito, sasabihin mo sa Kanya, hindi ko po kaya ito, Ama, kung hindi mo ako bibigyan ng kakayahan. Wala akong magagawa, Ama, kung hindi mo ako bibigyan ng aking gagawin. Subalit bawat ipatutupad mo't ipagagawa mo sa akin, ako'y iyong tulungan man din. Sapagkat kung ganang ako, wala akong magagawa ng higit pa rito sa aking kakayahan bilang tao, sapagkat ito na lamang ang aking kaya, ito lang ang naabot ng isip ko, kaya ipaabot mo sa akin ang mahirap kong unawain, ipadama mo sa akin ang iyong damdamin, upang patuloy kitang maramdaman at patuloy kong magawa ang labag ay di ko matupad. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang mga nagpapakatotoo, sa bawat araw, nagmimithi silang makaaliw ng kapwa-tao. At yan ang nasisilayan ng Ama sa mga lingkod na nagpapakatotoo. Kaya kung hinahamak mo yung kapwa mo, na hindi mo alam nagpapakatotoo, mas higit na totoo pala sa'yo, ano kaya ay gaganti ng Ama sa'yo na sinasabi mo'y ama ka, ama ka, ama ka, ama ka, ng ama ka, hindi ka pala makaama. Mga minamahal, ang buhay ng tao ay napakabilis. Ang maghapon ay lumilipas. Ang magdamag ay nakakaraan na walang nakakasaksi maliban ng Ama. Kaya't manapa na magpakahina kayo at aminin niyong mahina kayo, ang Ama naman ang magpapalakas
sa inyong kahinaan. Manapa na mangmangka sa pananaw ng kapwa mo bilang isang mangmang na anak ka ng Ama na inaamin mong wala kang karunungan, subalit ang Ama ang siyang karunungan mo. Mga minamahal ko, sino nga bang magsusuko ng yaman sa mundong ito? Wala ni isa mang tao. Walang-wala. Wala pang naitala sa banal na aklat na ito. Mula unang tipan hanggang bagong tipan, wala pang sumunod na sinabi niya, binigay niya lahat. Mayroon ang kalahati ay pinamigay niya sapagkat siya daw ay nagkasala, inamin niya ang kamalian. Sino siya? Kung mapambasa kayo ng Biblia, sino ang pandak? Sinong nagsabing, ibabalik ko po ang aking dinaya sa aking kapwa? Mga mahal, ganang katauhan, walang katalinuhan, subalit binabaybay ko sa inyo ang pawang katotohanan. Kaya't kung minamarapat nyong ito'y inyong ganap pakinggan, mawawawaan nyo rin ang layunin kong mainam. Hindi hinihingi ng Amang butihin. Ang inyong pinagpagalan ay ibigay nyong lahat iyan. Ang inyong naipon ay ubusin nyong lahat, sapagkat batin niyang kayo ay naghirap. Bago nyo ito nakamtan, hirap ng katawan, subalit huwag kayong pasusubok upang kayo ay kalugdan. Kung wala ka pang isinuko, sasabihin mo'y karami mong sinuko. Sino dinadaya mo? Subalit ano ba ang tunay na pagsuko? Nang dahil sa iyong pagsuko, dinanas mong maghirap. Dinanas mong nahirapan. Kinutya't pinahamak ka ng kapwa mo, ngunit nang dahil ang ama mo siyang tunay, hindi ka mapapahamak at di ka napapahamak anuman ang gawin sa iyo ng kapwa mo nilalang. Sapagkat siya ang iyong kaligtasan, siya ang tanggulan mo at batong sandigan. Kaya nga, nang nakita niya ang iyong katapatan, nakita niya ang iyong pakikipagtotohanan, sa hindi mo namamalayan, pinakikita niyang lahat ng kaparaanan, ang binabata mong hirap at sakit, dusa at pait na iyong nilalagok. Unti-unting ikaw ay ginagawa niya ng ginhawa at tamis na nakakamtan. Katakataka ba kung makamtan ito ng mga lingkod na totoo? Katakataka ba kung mapaglilingkuran kayo ng tapat at totoong tao? Hindi. Sadyang may nagpapakatotoo na walang layunin kundi tumalim at sumunod sa Ama. Subalit, hindi tumadamat makita ng iba nang dahil ang nakikitay ang kamali at sala nila. Ang may paparatang at may bibintang tulad ng sa Kristong ibinaba sa lupa, walang minasdan ng tao kundi ang kamalian. Ang may paparatang at pagkakamali, hinanapan kung ano may bibintang. Sino naman ang naparusahan? Ang mga naghanap ba o itong hinanapan? Tandaan ninyo, lahat ng naghanap ng may paparatang sa isang ibinaba, silang napahamak, sila pinarusahan. Subalit ang nagpakatotoo at tunay na totoo ang ginawa, ang luwalhati tinamo, ang galak ay kinamtan, at nagkaroong patotoo na may buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong matigatig, magalit ni malumbay, kung sa palagay ng kapwa nyo, kayo hinahamak-hamak at pinararatangang huwad at di makatotohanan. Batid ng Ama lahat ng gawa ng mga anak niya. Nakikita ng Ama ang ginagawa ng bawat isa. Hindi man tuwirang ibahagi lahat sa inyo ng kapwa nyo tao ang mga buhay nila. Bakit kailangang idirihi pa sa inyo? Wala ba kayong mga sikreto sa buhay nyo? Ang tao nga naman, sa sikretong buhay nila, ayaw makialam at pakialaman sila. Pribado daw nila yon. Subalit sa kapwa nila, mga naglilingkod,
hinahanap at hahanapang patuloy ng kamalian. Lantad naman at nakahayag ang ginagawa ng nagpapakatotoo. Hindi baling bungkalin ng bungkalin, hanapan ng hanapan ay paparatang. Walang kinatatakutan ng nagpapakatotoo tulad ng isang Jesucristo. Sapagkat batid niya ng bawat ginagawa niya. Tanging Ama na kababatid, ngunit hindi niya sasabihin, wala akong kasalanan. Hindi ako nagkakamali sapagkat ito'y kayabangan. Bagkos, tanging Ama ang nakakasaksi at batid lahat ng ginagalaw niya. Kaya naman, matibay nilang napagsasasabi at napag-uulat kahit kanino, Ama ang saksi sa lahat ng ginagawa ko sapagkat gawa nila'y hindi na kailangang ipangalandakan, nakalihim man nilang ginagawa, nalalantad pa rin sa Ama, hindi man nakita ng kapwa, nakita lahat ito ng Ama. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya nga, ang naghahanap ng mga butas para sumuot daga. Kaya, kung ang tao'y mapanira, hambing sa daga. Ang may pandinig ay nakarinig. Tulad ng tinuturan, nagawa ko na po lahat ang mga tinukoy mo. Anong ibig sabihin ito? Kung hinahanap nyo ang kayamanang pang-espiritual, hindi nyo pahahalagahan ang kayamanang panglupa. Subalit hindi nyo man pinapahalagahan nang dahil ang Ama mahal na mahal niya kayo, nang dahil ang Ama kilala niya kayo, hindi nyo man pinapahalagahan, wika nga niya, hindi man kayo humihingi, nakikita ko kung anong kailangan nyo, batid ko kung anong kailangan nyo, kaya't ako naman ang nagbibigay nito, hindi nyo man hingin sa akin ang lahat. Kaya, kung di nagpasubok ang mayamang ito, di sinsana'y nakamtan niyang ganap ang paghahari ng Diyos Ama niya. At sinabing maliwanag, huwag. Yamang sumunod ka sa sinabi ko, tulad nitong si Abraham. Abraham! Ihain mo sa akin ang anak mo. Nang dahil tapat itong si Abraham, binitbit ang anak niya at nang gagapusin niya at sasaksakin na para ihandog sa amang butihin. Huwag! Ganyan ang Ama. Kung alam niyang nahihirapan ka na sa paghahandog mo, alam niya kung paano kanya pagiginhawahin. Kung nasasaktan ka na sa iyong paglilingkod, alam niya kung paano kanya gagamutin. Kung nalulumbay ka na sa ginagawa ng iyong kapwa, alam niya kung paano kanya aaliwin. Kung nanghihina ka na dahil sa marami mong ginawa, alam niya kung paano ka palalakasin. Kaya, pinakamahalaga lamang, sundin ninyo kung anong dapat niyang gawin sa inyo ay tukdin. Subalit, alalahanin niyo kung papaano si Abraham isinuko ang anak na kabugtong-bugtongan. Hindi niya sinabi, katagal kong hinintay, ngayon, pinahahandog mo sa akin. Isang larawan ng pakikipagtotohanan. Kaya kung tunay na mga lingkod kayo, dinanas nyo na ba ang mga anak nyo ay halos masaktan kayo kapag nasasaktan sila? Ngunit niloob ng Ama, halos masaktan kayo kapag sila'y niloko. Ngunit niloob ng Ama at nahulagpusan yung lahat ito. Pagkatapos na nahulagpusan nyo, ang galak at kaakibat na tuwa ang siyang ibibigay niya. Kaya nga, dili-dilihin nyo ngayon ang pinagdaanan nyo mga lingkod. Bulay-bulayin nyo ngayon mga lingkod ang mga pinagdaanan nyo sakit. Nang dahil ba sa paglilingkod nyo'y nagawa nyo ito? Nang dahil ba sa pagsuko nyo'y tinupad nyo ito? Huwag kayong mabahala. Yamang di kayo nasubukan ng Ama. Isang araw lahat ng dusa nyong kinamtan,
Pakikita niya kung sino siyang inyong pinaglilingkuran, na di kayo subuko bagkus lumaban araw-araw, na di kayo natigatig bagkus kayo'y pinalakas, na di kayo nalumbay bagkus kayo'y inaliw sa hirap at sakit luha ng mga mata, habang kayo'y nangungunyapit at naglulumuhod, habang kayo'y nagdudumulog at nananambitan, hindi man pagdakakarakay kinamtan nyo, subalit patuloy kayong hindi nang hinawa, patuloy kayong naglingkod, patuloy kayong tumupad, naharanasan ninyong hinamak-hamak, nilooban niyang kayo ay magkabaon-baon, at kayo ay nilikha para kayo ay nangutang. Tao, tandaan ninyo, kung ang mga damo sa parang ay napalalago, ikaw pa kayang anak niyang tapat na nakikisuyo? Tandaan ninyo, kung ang isang balong na tigang muli na pasisibol at napaapaw ang tubig, ikaw pa kayang nag-uumapaw ang pagnanasa mong paglingkuran siya? Ang siyang tuparin niya'y pauhawin ka? Ang matigang ang laway mo't walang malagok ka? Hindi. Niloob man niyang mauhaw ka panandalian, subalit patuloy kanyang dudulutan ng paglagok at iinumin, upang wag mo nang danasin pa ang mauhaw pang muli, yamang nakita niyang siyang nanahan sa damdamin, at sa isip mo'y nunukal ang iyong mga aral, salitang namutawi di mo pinagkibay, hindi mo inalis sa iyong kaisipan. Halina mga mahal, daratalang katabusan, daratalang katubusan, daratal ang katubusan. Ganang kuntsing walang kabatiran, walang karunong at kaalaman, walang kapangyarihan para itutup din at sambitin, ngunit magbunyi kayong mga dumanas ng ganito. Sa inyong paglilingkod, di kayo nasubukan. Totoo tapat kayong samay tumanggap, at patuloy na hindi nyo nilimot siyang ganap, at nagsumakit kayong araw-araw na hapuhapin nyo sa damdamin nyo at salita niya'y pagnilayan. Isang araw kakalagan kayo at sasabihin nyo, buhay ang ama ko. Elizabeth, isang buhay na patuto ang naganap sa buhay mo. Ikinulong ang kabiyak mo sa sergang bakal ito. Ngunit nang bigkasin kong huwag kang mabahala, daratalang takdang araw na iyo'y ilalawal ko siya. Nakaluwal siya, anak ko. Sinong totoo na nagturan? Anong kapangyarihan ni Constancia para sambitin iyon? At anong kapangyarihan niyang tuparin niyaon? Kaya't magbulay, magnilay, magtanto kayo. Hinamak ba kayo sa pagtaliman niyo? Sa pagsunod niyo ba'y pinagtawanan kayo? Iniwanan baga kayo ng mga nagparatang na di na kayo totoo? Isang araw, mapapatotohanan, patuloy kayong maglingkod sa kabila ng paghamak, patuloy kayong magpakatapat sa kabila ng pangungutya, patuloy kayong wag tumugot sa kabila ng paghihirap sa inyong kulang, ama, kapunuan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ganang katauhan, di mababaybay ito. Ganang di nyo nasilayan, tiwalay gawin nyo. Nang maganap sa inyo, ang di nyo kayang gawin, na kayang tupdin niyaong ama, siyang magnanas at maglalayong, ito'y sa inyo'y tupdin. O tao, minamahal ko kayo. Patuto ko lamang, ano man ang tupdin ni Constancia, di ko pinahihina kung anong dapat kong palakasin.
upang patotohanan ko man din sa inyo kung paano siya tumutupad sa sarili niyang tahanan. Ako pa rin ang nagpapabatid kung anong kanyang gagawin at may oras at takda pagtugot niyang mainam. Yan ang aking espiritu. Nagtuturo't nangungusap tulog man kayo. Nagbabahagi ano man ang ginagawa nyo. Nagtuturo saan man kayo. Kaya't kung totoo kayo sa akin, mga anak ko, karunungang di nyo karunungay kakamtin nyo. Ang wala sa inyo'y masisilayan nyo upang makamtan nyo at masabing ito'y akin. Mahal na mahal ko kayo. Yamang narinig nyo ang di salitang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang nagtiwalay, maganap ang dapat. Ang nararapat ay tamuhing ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maluwat ba kayong hindi natawa? Nang dahil sa lumbay na dulot ng kung sino, subalit puso nyo'y maligaya, tarok at naarok ng Ama, sapagkat naliligayahan kayo sa pandamang siya'y naroroon. Bagamat bibig nyo'y di makangiti, subalit masaya kayong sa kanya'y tumatanggap. Yaon ang kanyang nililirip at naaarok nitong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paano ngayong sasabihin ng tao na tapat kang lingkod at totoo kang lingkod kung may tigatig at pagkatakot, pagkabahala ka? Kaya nga, ang natitigatig ay isip ng tao, ang nababahala ay pag-iisip tao, subalit ang nasa espiritong pangunguna, pinapayapa at pinapatag isip at kalooban. Patotohanan nyo tao na ito ang nasa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao na aking minamahal dito sa mundo. Anong ginagawa nyo na di saksi ako? Anong pangarap at layunin ang isipan nyo na di nabasa ko? Naarok kong totoo. Kung tapat ang puso nyo, magtiwala kayo. Maniwala kayo na di matutupad yung hirap at sakit na buong buhay. Ito'y sa inyo'y mananaig. Bagkus pagtiwalaan nyo sa sakit at dusa, may magpapagaan at magluluwag sa inyo upang kamting lubos ninyo ang bawat araw na gala. Sino ang kasama nyo? Sino ang kapiling nyo? Hindi nga ba tinatawag nyo ay aking ama't ako bilang Panginoon? Wika nyo'y Jesucristo. Espiritu lamang tantuin niyong tuwiran, nangusap sa ilang dalampasigan, nangusap sa karagatan, baybaying dagat, at sa ilang natuwirang damuhan. Subalit sa patag, ngayon sa inyong lahat, tuwirang naglalaga ng aking pangungusap, o kay sama naman ng taong mga huwa, o kay hirap ulatan ng bingi kay sipa. Kaya't patotohanan niyong kilala niyo yung Ama na nararamdaman niyo, na magbibigay sigla sa inyo upang kalakasan
ninyo ay tamukin. Espiritong banal sa inyo ay manahan. Hambing sa lapaa, napausad ang ulan, gayon din inyong katawan, lubos mapapagalaw. Inyong tantuin yung aking mga iniluwal, o tao, o tao, o taong aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Bakit ko iniba-iba ang aking himig? Bakit ko binabaliktad, binabaluktot? At pagdakay, tinutuwid at tinuunat kong hambing sa inyong isip. Yang aking pananambit, matwid kong nasasambit. Yang aking matwid, na marapat niyong kamtin. At pagbulayan, sulong taong magaling sa pag-awit. Subukan niyong ito-itop din at gawin. Kung di mamalipit, kayo'y maging sintonado man din. Yan ang patutoko na kung si Kunching lamang, saan makakarating ang paiba-ibang tono? Di kaya masintonado at mapahiya na siya sa inyo? Yan ang aking kaukulan na di mabaybay ng sinuman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kahabag-habag ang mapanghamak. Kahabag-habag ang pinaparatangan ng aking espiritu sa katauhang ito. Daratalang takda, batid ko lahat ang mga nanalita. Subalit nang dahil sa aking pag-ibig, hihintayin ko pa rin ang kanilang pagbabago. Subalit kung di ko na masisilayan, itatakda ko na rin ang marapat o tao. Walang baybay taong dapat ibaybay kayo. Ngunit babaybayin ko ang dapat sa akin at sama ko. Walang dagat na di matatawid ako. Ngunit kayo, paano nyo maarok ang lalim nito? Gayon din ang damdamin nyo bilang tao. Walang makatatalos kahit na sino. Wari-wariin nyo yaong mga katagak ko. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kaya't habilin kong maliwanag kay Constancia. Huwag kang humatulala, humusga at humamak. Pakinggan mo lamang ang lahat. Ngunit huwag kang magbalik ng tulad ng kanilang pananalita, sapagkat saksi ako sa lahat. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kay buti ng Ama. Naunawaan niyo po ba ang lahat? Kaya nga, kung gayo'y sino po ang maliligtas? Tinugon sila ni Jesus. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Naunawaan niyo na ba ang ibig sabihin doon sa mayaman? Naisuko niya ang kanyang kayamanan. Naku, parang hindi pa rin ninyo naunawaan. Sinubukan lang siya. Nasubok ba? O hindi? Sapagkat nakita ng Panginoon niya kung paano pagpapahalaga niya pa rin sa yaman kaysa sa kanyang kaligtasan. Kaya sinabi niyang, mahirap gawin ito ng tao, ngunit ang Diyos magagawa niya
sa makatwid. Kung tunay niyang nagagawa yung sinabi niya ng una, dahil sa Diyos na nararamdaman niya at nakikilala niya, magagawa niya rin itong pangalawang sinabi niya. Ngunit dahil napatotohanang hindi siya totoo at nagkukunwari lamang kilala niya ang Diyos, di siya nakabalik, di na siya bumalik. Buhay ba ang Diyos? At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, mga anak, nang dahil sa paghahari ng Diyos na di tatanggap ng makapupong higit. Makapupong. Walang katapusan. Makapupong. Ibig sabihin, walang katumbas, walang kapalit. Makapupong. Siksik-liglig. Umaapaw. Makapupong. Hindi lang makasampung ibayo. Makapupong. Sapagkat higit sa panahong ito at ng buhay na walang hanggan ng panahong darating. Ibig sabihin, ano man ang kanilang isinuko, higit pa roon ang kakamti nila sapagkat ang paghahari ng Ama'y walang katapusan nilang tatamasahin. Buhay bang Ama? Kaya may nakatala din dito, hanapin ninyo. Ang panandalian yung paghihirap ay batahin nyo. Sapagkat pagkatapos nito, higit ibayong ginhawa at gala. Buhay bang Ama? Kaya kung tunay kayong mga lingkod, ay hindi po ako makalis kasi po yung anak ko. Kasi po yung asawa ko. Kasi po yung bahay ko. Kasi po yung asawa ko, anak ko, kabuhayan ko. Kasi po. Ala ko ba kang pinaghaharian kita, anak? Ba't nangangatwiran ka sa akin? Alam ko naman lahat ng sinasabi mo, Kahit di mo sabihin sa akin yan. Kaya naman, yung nag-aakalang sila'y malakas, di alam, mahina pala. Ang nag-aakalang di kukulangin at yung kapwa nagkukulang, hinahamak-hamak, pinagtatawanan, yun pala, silang magkukulang sa takdang araw na gugustuhin at lolobin ng Ama. Dahil sa Ama, paano kang mangyayari na po, Kunchi? Puro naman kasinungalingan yan, hindi naman nangyayari, de sana ikay yumaman na. Ba't ikaw hanggang ngayon kay mahirap pa? May yaman si Apo Kunching na di nyo yaman. Ngunit kung kakamtin nyo rin, kahit wala pa kayong yaman na pangsalibutan, nakakatawa kayo't nakakatuwa sa damdamin. Malay mo. Bakit? Kung ang panahon nababago, kung ang walang bunga, nagkakabunga. Bakit? Buong panahon na lang bang hamak-hamakin ng kapwa mo? Huwag kang manalita ng ganyan. Baka ikaw ang dumatalang takda. Malagas ang bunga mo. Yan ang huwag niyong gagawin, mga anak ng Ama. Huwag niyong sinasabi sa kapwa niyo ang, kawawa naman, di naman niyo binigyan. Kawawa naman, chinismis niyo lang pala. Kawawa naman, pinagtawanan niyo lang pala. Kawawa naman, hinahamak niyo lang pala. Kawawa naman, kung ekang sa Diyos ba yan? Ba't ginawa iyon? Ba't ginawa iyan? Ano nga ba? Alam mo ba ang tunay na istorya? Yun ang mali sa tao. Hindi pa niya alam ang tunay na istorya, inuugat niya, malalim pala. Mga mahal, tandaan nyo, kahit ang punong nabubunot, maliban na bunot nyo lahat ang ugat, masasabi nyong tangay pati ugat. Subalit, kapag inyong nakita at binunot nyo, suriin nyo kung may naputol na ugat, sigurado may nakatira. Talinghaga lamang ito. Kung tunay na marunong kayo, mawawawaan yung ibig kong ituran sa inyo. Huwag niyong sukatin ang kapwa nyo, sapagkat hindi nyo alam,
Baka mamaya, yung naiwang ugat, mas malalim pa kaysa sa mga nabunot. Mga mahal, katotohanan ng aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Tulad ng isang manok, hindi mo maaaring sabihin ang iitlog niya'y 20, sapagkat maaaring baka maging 30, baka maaaring maging 10. Binilang mo 20 lang, wala kang pananalig. Naku, Eka, maliit, Eka. 20 lang ang iitlog. Kamukat-mukat mo dahil gustong ipakita ng ama mo sa'yo, mahiwaga siya at sinusukat mo kapangyarihan niya. Ginawa niya 30, hindi mo pa rin nakita. Ay, kagaling ng manok ko, Eka. Kala ko 20 lang ang itlog, 30 pala, Eka. Ang manok na naman ang magaling. Wala pa rin ang galing ng ama. Nakaitlog na ng 30. Binigyan pa ng 5. Tiningnan ng ama kung pupurihin na siya. Naku, Eka, kagaling talaga ng manok ko. Naging 35 na. Wala kang kwentang, anak ko. Ang wika ng ama. Binigyan kita ng 30. Pinalabis ko pa ng 5. Ang manok mo pa rin ang magaling. Wala akong kagaling-galing sa'yo. Lahat ng itlog ng manok mo, kala mo'y magiging sisew, bibiligin ko yan. Yan ang taong hindi marunong kumilala sa karunungan at galing ng ama at nanghahawakan sa galing niya at pinanghahawakan ang kakayahan nila. O tao, kayang pihitin ng ama ang lahat ng pangyayari. Sapagkat ang pandak bilang tao, pandak ng sukat nito. Subalit, hindi nyo masusukat ang tangkad ng taglay ng dunong. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Ba't Eka, Diyos ba yan? Ba't galit Ekang nangungusap? Bakit Eka sumisigaw? Anong gusto ninyo? Tinig na babae ang iluwal ko? Bagamat babaeng lang pa ginamit ko? Hanapin nyo ang dumadagundong kong tinig at inyong maririnig. Nang mapukaw ang damdamin nyo, makaunawa isipan nyo. Nang di patuloy na natutulog, at di kayo mga ulat sa totoo. Kaya nga, ginamit ko'y pandak upang inyong hamakin at hatulan. Kayong di nakakakilala at nakadarama. Subalit, ang may pandinig ay nakarinig. Magiging tinig ba ito ng isang babaeng lampa? Subukan niyo siyang pasigawin kung siya'y nasa pagkatao. Subukan niyo siyang paawitin kung siya'y tao. Kung maririnig niyo ang mga inawit na narinig na ninyo, doon magsalita kayong humusga. At kung tama ang sinabi mo, pararangalan kita, nako. Subalit kung nagkamali ka, hintayin ang ganti ko. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Sinong dinadaya ng tao kung sa harapan ni Constancia? Wiwikain, di po totoo yan. Di po totoo yun. Ganito po yun. Ganito po yan. Tatawa lang siya sa inyo. Pakikinggan lang lahat kayo sapagkat habilin ko ito. Ngunit paano di nyo nakikita na nakikita kayo? Yan ang katotohanan, aking tinuturan. O taong aking mga minamahal, magnilay at magbulay. Magtanto kayong lubos, suriin yung ganap. Yung aking binibigkas.
tao, magaling magpalapad ng papel sa kapwa-tao. Ngunit hindi iniisip ang malugod ang amang di niya nakikita. Subalit matatapos din ang pagpapalapad sapagkat papel man ay napupunit at nawawarak. Ang tao, magaling sumipsip sa tao, parang lintang nakakapit. Subalit gaano man kakapit ang linta, nalalaglag pa rin at nawawarak kapag ito'y inapakan durog na durog at di makaunat. Sulong tao, saan talino ng isang babaeng lampa ang mga salitang ito. Lahat ng tinuturan ko, nasisilayan ko sa mundo. Lahat ng wiwikain ko ay natutupad ito sa lupa. Kaya't hindi ko sasabihin sa inyo ang di totoo. Ngunit nasa inyo, sa damdamin nyo at isip nyo para magkasala kayo. Subalit, ituturan ko pa rin, yamang tumpak ang nasisilayan ko, ay di ito parabola, kundi totoo. Yamang katotohanan ang nasa inyong kamtan, ligaya ng puso'y makamtan nyo rin. Gawin niyong tapat sa pag-ibig, Ama inyong kamti na tuwid. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Patawarin mo po sila. Kahabagat, kaawan mo. Hawiin ang dilim at matunghayan nila'y iyong liwanag. Ganyan ako sa pag-ibig. Nasisilayan ko man, patuloy ko pa rin sa may dinudulog. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yamang ako'y binigyan mong damdaming tulad mo. Habagat awa ang taglay mo. Kaya't ang sinumang sumasayo, madarama itong totoo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kapag natupad nyo naman ang mahirap para sa inyo, subalit dahil sa may nagawa nyo, wala kayong kamalayan sa ganti niyang mainam, higit sa inyong inaasam, asam, inyong masisilayan. Sapagkat laging may nakahanda upang kayo'y bahaginan. Mga anak, kung ang masasama ay sinisikatan ng araw, ang mabubuti pa kaya? Kung ang masasama ay binibigyan din ng ulan, ang mabubuti pa kaya? Kung ang masasama ay nakalalanghap ng hangin, ano ang gagawin sa mabubutit maiinam ang tinutupad sa kalupaan? Tao, bulay-bulayin nyo mga kataga ko, at ngayon suriin nyo kung pinag-aralan ng tao, at nang narinig nyo yung magtanto kayo ng mapagdilayan, lubos ng isip nyo. Panandali ay paalang, katauhay idaratal, upang matanto nyo't masuri ang malaking kaibahan. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Salamat. Sabi ko, Panginoon, naiya po ako
late po ako dahil po may ginampanan ako. Iniling ko naman po yun sa iyo. Kasi siyempre po, lahat naman po tayo, nagtitiis tayo sa mga ginagawa ng ating mga kasama. Dahil wala tayong magawa, dahil gusto nating makapaglingkod, titiisin natin lahat. At marunong din tayong mahiya. Napapagod na rin sila, di ba? Kaya bilang mayroong kang tahanan, gusto mo rin namang ikaw ay aminado po ako. Iniling ko yun sa ama. Nasabi ko, Ama, para naman po itong araw na ito'y maging maayos na. Pagbigyan nyo naman po ako ng para sa sarili ko po namang tahanan may magawa ako. Kasi po alam nyo po, sabi pa niya, pag tinularan mo ang mayaman, nagpagawa ng bahay na malaki, magara, hindi mo naman kakayang pagawa yun, mabibitin. Kaya nga sabi niya, magsukat ka muna, umupo ka muna, at sukatin mo bago ka magpagawa. Baka mabitin lang, pagkalaki-laki, kapangit tingnan, ano? Alam niyo po, pag nasa Panginoon kayo, hindi po ganun. Kasi tatandaan po ninyo, huwag kayong magmamasid sa ang kabuhayan ay lamang sa inyo. Kasi mahirapan kayo Magtiyaga kayo kung anong meron kayo. Tiisin nyo kung anong meron kayo na hindi kayo nahihirapan, naiinggit, nagseselos. Kaya po, mayroong nagkakapit-bahay, nagpagawa ng maganda yung bahay ng kapwa niya. Oo, nagpagawa rin ng maganda. Hindi natapos. Yung sa kapwa niya natapos. Sino pong kahiya-hiya? Pero kung paggagawa nyo ng, alam nyong tama. Tsaka, ang mga bahay ngayon na lumalabas, ano ba yun? Katibong, karang ang bigat-bigat, pasanin. Alam niyo po, sa bahay din, ayan, sila marunong. Ako po, walang alam, pero binabaybay lang, may bahay na katibong, hindi kaya ng bahay, ng katawan. Kayo, kung malaki ulo nyo, may hydrocephalus kayo, makakatayo ba? Ha? Tatayo ba yung katawan nyo? Di ba? Hindi nyo madala. Kasi malaki ulo nyo May hydrocephalus kayo ganyan din po yung bahay. Kapag yung bubong niya ay pagkatibong-tibong, pagkataas-taas, hindi kakayanin kaya ang kabuhayan. Tama ba yun? Wala akong karunungan. Binabaybay lang. Kaya kayo, maging sa bubong. Ay, wala akong alam Wag na, baka maaga. Pag may tatanong kayo sa kanila, marunong sila. Ako wala. The master of the master. My master is the master. The only one master. Home. The only one master. No more master. The only one master. Go! Ay, English to ko ka. Nag-English to ko. Di bali ng English to ko. Kaysa magmagaling-magaling akong hindi naman ko alam. Alam kong mari tayong kape-kape. Kaya lang hindi tayo pwedeng photo-photo. Kasi pag kumapi ka doon sa picture ng kapwa mo, ay, saan ba kayang pwesto mo na yan? Doon doon din. Gustong makuha yung ganda ng picture ng kapwa niya. Ba't ikaw maganda ka dyan? Ba't ako hindi? Gusto niya makamukha yung ganda niya. Maganda yung naunang nagpa-picture. Buhay ba ang ama? Ba't saan ba yung view na yan? Pinuntahan. Posing. Nung lumabas yung picture, ba't pangit yung view naman ngayon. Talagang tao naman. Gaya-gaya. Pag nakita, pangit daw. Teka muna, ulitin mo. Malabo. Blurred, inulit. Ano magagawa? Hindi siya tinatalaban ng picture. Buhay ba, ama? Nung oras na pipicturean siya, nasira yung camera. Diyos ko po. Ano ibig sabihin yan? Mga taling-aga lang yan. Dapat, kung nagandahan kayo sa kapwa nyo,
Abay, huwag nyo namang hanapin ganun din kaganda yung inyo. Kanya-kanyang idolo yan. Kanya-kanyang ehemplo yan. Kanya-kanya. Naisip yan at dibuho ng Ama. Eh kung ano dibuho niya sa'yo, makontento ka. Pag dinibuho kang maganda, salamat. Pag dinibuho kang pangit, ikaw lang nagsabi nung pangit, sa kanya maganda ka pa rin. Alam kong magagawa ang Ama. Magpakaganda kayo ng kalooban para gumanda rin ang pananaw niyo sa lahat ng bagay. Habang di gumaganda ang kalooban nyo, kahit na maganda na itinitingnan nyo, pangit pa rin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Oh, tanggapin yung biyaya. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Happy birthday. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Malalim umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako may ay, kulang pa ba yan? Kulang pa. Kulang pa. Ay, puno na itiyan nyo. Kawawa naman yung iba. Ha? O, bigyan mo sila. Parte-parte. Sige. Bigyan. Bigyan. Bigyan sila. Bigyan. Bigyan mo sila. Bigyan mo, anak. Bigyan mo. Wala ka pa.
Ayun na! Ayun, doon. Ah. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Nandyan na naman kayo. Kababait. Pagbigyan nyo na po. Pagbigyan nyo na sila. Nabubusog sila eh. Kawawa naman. Ano po? Mapagparaya naman kayo. O, diba? Naunawaan nyo na ang istorya. Pag literal nyong binasa, literal nyong maunawaan, di nyo matatarok ang kalooban ng Ama. Kaya dapat, pag nagbabasa kayo ng Biblia, huwag kayong taong talinong nag-aaral. Humingi kayo ng talino sa Ama, sapagkat siya ang nangusap, siya ang maghahayag, siya ang magulat, siya ang magbubukas sa inyong lahat. Buhay ba, Ama? Oh, masarap bang mag-drive? Pwede nang mag-drive, ano? Aran, exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga, upang tayo lahat ay sumigla. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, sa totoo lang, ang tunay na nakakapaglakas, nakapagbibigay lakas, hindi yung exercise tayo tuwing umaga. Sabi mo, nag-exercise ka, no? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ang utak mo naman, kung ano-ano laman. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Puso mo na may galit kanino man. Walang nakamtan ang pag-ehersisyo. Natatakot, natatakot. Mamatay ang taong ehersisyo ng ehersisyo. Di naman natatakot na magalit. Kaya nang napagod, inataking gana. Lalo pang namatay, lalo pang namatay. Kaya ang gawin, maging malinis ang isip upang hindi kayo atakin. Buhay ba mga?
Buhay pa ka ma! Totoo po, hindi ako nagbibiro. Tama ba? Eh, nag-exercise kay galit ka. Nakakatawa ka lang kapag ka nagsosomba. Sabi mo, sumba, 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 sumba. Sabi mo na, pag nagsusumba ka, sabi, ay Diyos ko, Panginoon, ba't mo naman ako nasama yun? O, diba? Pasumba, sumba, sumba, sumba. Tapos pag uwi mo, pagod ka, rugo. Ha? Pag po mo, sabi, ay, Diyos ka, sumba, sumba. Eh, nakita yung anak. Galit. Ay, Diyos ko, sumakit ka, ulo ko. Napalabo yan. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, sige, walang masama dyan eh. Walang masama. Pangpalakas yan eh. Sumba-sumba, papawisin ka. Eh, ang masama, alin? Eh, nagsusumba-sumba ka, rugo. Pagkatapos yung galit mo naman sa puso, di nawawala. Ang dumi ng isip mo, di mawala-wala. Eh, pag napagod ka niya sa kakasumba mo, pagod pa puso mo, pagod pa isip mo, paghiga mo, di maipintay mo, kamo lang namatay ka. Bakit? Ay, alam niyo po, masarap. Hindi ginagawa nating biro. Pampatawa. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po ito. Totoo. Hindi ako nagbibiro. Ang pinakamagandang ehersisyo, yung isip nyo malinis. Yung paghiga nyo, wala kayong iniisip. Kundi mananalangin kayo. Pag panalangin nyo, siyempre naman, wala ka bang namang isip? Siyempre talagang may papasok dyan eh. May papasok, lalo na kung may utang ka, papasok yung utang. Lalo na kapag wala kang pera, papasok yung wala kang pera. Lalo na pag walang pambaon ng anak mo, papasok yun. Eh, manalangin ka nga. Sige nga, mag-isip ka nga ng mag-isip, wala kang pera. Iniisip mo utang mo, walang pera, baon ng anak mo. Dumating ba? Eh, isipin mo'y ama. Manalig ka sa Kanya. Manalangin ka. Gumawa ka ng mabuti. Sundin mo siya. Kalooban niya pag-ariin mo. Aba, baka hindi mo namamalayan dahil mabuti kang tao. May sobra ako dito eh. Gamitin mo muna. Totoo yan. Kaya nasasabi yan ng mga kasi totoo yan eh. Eh kung hindi totoo yan, eh sino pa maglilingkod? Aba naman, araw-araw naglilingkod ka. Sabi mo sa kapwa mo, pag-uwi mo sa bahay, wala kang kakainin. Diyos pa ba nasa iyo doon? Ha? Pagkatapos, wala naman yatang ganon. Sabi, purihin ang ama, purihin ang ama, purihin ang ama, buhay na buhay siya. Pagdating mo sa bahay, wala kang kakainin. Paano mo sasabihin buhay ang Diyos noon? Oh, sabi, manalig kayo. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Tandaan ninyo, manalig kayo, eka. Eh, pagdating mo sa bahay, Diyos ko, sinabi ko manalig ako. Eh, sa akin kaya, paano mangyayari yon? Eh, sinabi mong manalig. Dapat sa'yo, maunang manalig ka. Buhay bang Diyos? Oh, sinabi mo, galing mong mangaral. Sinabi mo sa kapwa mo, magtiwala lang kayo sa Diyos, di kayo pababayaan. Tandaan nyo, di kayo pababayaan. Eh, pag uwi mo, wala kang bigas. Pinabayaan ka ng Diyos mo. Paano mo siyang ikukwento bukas? Ha? Kaya, anong sinabi niya? Sumunod kayo sa tuntunin ko, tuptin nyo kalooban ko, at kasunod nyo ako saan man dako, at pakikita ko ang liwanag na dulot ko sa inyong mga nadidimlan ng magliwanag na hawi lahat yan. Kaya, Panginoon, naririto
Ako nawa'y pagharian mo. Ikaw ang sakit kailangan. Ikaw ang sakit kailangan, Panginoon. Ako nawa'y pangunahan mo. Sagot ng ama mo, kailan may di kita pinabayaan, anak ko. Lahat ng tunguhan mo'y kasama mo'y ako. Ano man ang gawin mo'y nakamasid pa rin ako. Kaya't kung palagay mo mahirap gawin ito, sambitin mo lamang pangalang Jesucristo. Kung totoo ka nako, daratal ako sa iyo. Kayang-kaya mo ang di kinakaya ng tao. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Nekkarameneya hana, nekkarameneya hana, nekkarameneya na. Sabi po sa akin, anak, ibahagi mo ng mapatotohanan ng hindi mo kaya, na kaya mo ngayon. Dati po, takot akong sumakay sa motor eh. Kaya yung mga anak ko, pusong puno ng haper, ano? Ala, wag naman po kung yung sabihin ako'y mayabang, kaya ako kinuwento ito. May ibig lamang pong pakahulugan. Bili ko akong hape. May nagbenta sa akin. Yung pong aking yung aking pamangking isa, yung anak ni kapatid na Maria, at saka yung isa kong anak doon, nagsemplang po doon, di ko alam. Kaya pala nagkakagulo mga tao, nalaglag sila sa bukid. Ay, Diyos ko, para po ako nanginginig. Alam niyo po, kahit pa utang, binenta ko. Tulang hanggang ngayon, walang bayad. Nilimot ko na po. Ako. Kasi, sabi ng Diyos, patawarin eh. O, pinatawad ko. Pag nakikita ako, hindi nyo naman kilala, kaya hindi ako magkukwento. Ano po? Sa loob-loob ko lang eh. Bakal na ako yung binenta ko eh. Pero yung pera ko ako nabakal. Pero okay lang po, ano? Ano po ang kwento? Ngayon po, sinubukan ko isang araw. Kasi, sabi ko, wag na, wala na. Ba't po binenta ko? Ayoko na ng motor. Ayoko po. Wala po sasakyan ng mga anak ko. Alangan naman sabi, ma, kasi po mamasahe ka, kamahal. Diyos ko, yung ayaw ko ka akong mga anak, eto, pinapakiusap niya sa akin. Naku po, salamat po sa Diyos. Salamat sa patnubay, salamat po. Yung ayaw ko, ginusto ng Diyos. Dayo po, may motor sila. May magagawa pa ba ako? Yun ang paraan, di po ba? Kung ano yung ginusto ng Diyos sa atin, lunukin natin. Pipilitin mo may sasakyan ka, nagre-react kang may sasakyan, may kotse ako, may kotse. Dati may kotse ako, may kotse. Wala ka na nga kotse eh. Kaya nga wag mo na nga isipin eh. Kaya pwede na sasakyan mo na lang motor eh. Salamat po sa Diyos. Sinubukan ko isang araw, sumakay ako. Tingnan ko nga ako. Nalulula ako eh. Sabi ko, nalulula ako. Pero sabi ko, Panginoon, sabi mo, ang di ko kaya, makakaya ko. Panginoon, makaya ko po sana. Yung pong alagad ko si kapatid na Irma, yung namatay na po yun. Kapatid, punta nga tayo kay, Blanc. Po, saan tayo sasakay? Diyos sa yung motor, sabi ko. Sasakay po kayo? Oo, sasakay ako.
Diyos ko, pagsakay ko, maandar na. Diyos ko, malulula yata ako, malulula. Pero sabi ko, Panginoon, pinaninindigan ko po, kaya ko. Sabi mo po, ang di namin kaya, makakaya. Baka kapatid, masarap pala ka ako, ano? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kaya pala ka ako yung mga nakamotor rin na wiwilig, masarap na. Pero noong una po, sinasakay po nila ako. Ayaw ko po eh. Sabi ko, ayoko, nalulula ako, malalaglag ako, malalaglag. Hindi pa po natigil yun. Isang araw, sabi ko naman dun kay kapatid na Neri, kapatid na Neri, sakay mo nga ako, saan po ka? Doon ka ako, punta tayo saan ako ka ako. Saan po kayo sasakay? Di ka ako sa'yo. Nakawili po ganyan ang Diyos. Ano po ibig sabihin? Totoo pala ang kwento niya. Sundin mo lang. Takot po akong makit ng hagdanan. Nalulula nga po ako eh. Ngayon po, hindi pwedeng hindi ako makit eh. Lilinisin ko yung taas ng cabinet eh. Alam naman, lininis ko yung baba, yung bubong eh, hindi. Yan po tayo. Pagka nilinis mo yung cabinet, nilinis mo yung labas lang. Yung loob eh hindi, tataas eh hindi na ka nakikita yan. Ang Diyos nakikita yun. Baya na, luka-luka ka. Nilinis mo yan. Yung taas hindi naman nakikita. Ganyan po ugali natin eh. Yung hindi nakikita ng tao eh, okay lang. Pero hindi natin alam, nakikita ng Diyos yun. Buhay ba ang Diyos? Kala nyo, kwentong putero na, may ibig sabihin yun. Kaya, obligado kang umakyat eh. Di umakyat ka. Di umakyat, Panginoon. Huwag mo po ang pabayang malula. Bandang huli, kapit to ko una eh. Bandang huli, sabi ko, ganyan lang pala pamamaraan. Sige, baba, panik. Kaya po na-late ako. Pero masaya po ako kasi naghintay kayo. Galit po ba kayo? Kaya pinatawa kayo kanina eh. Bumawi na po Bawing-bawi na po ba? Ubuwi na kayo. May mission ngayon eh. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag, galak sa puso nyo, at patuloy nyong asaming manahan sa inyo Espiritu Santo upang wag nang mandarayang Espiritu ang nasa inyo at lilinlangin ang pagkatao nyo. Magbabait-baitan, hindi pala naman. Sinong dinadaya? Di sarili. Kaya, gawin ng kaibuturan, kaloob-looban, siyang ipasuri sa Ama ng maarok niya. Pwede ko nang ibigay itong binibigay ko sa anak ko. Nakita ko na ikatapatan niya. Hintayin mo. Di ba kayo masaya? Kung hindi po, paano niya sasabihin yun? Kaya gusto niyo bang makamtan nung hinihiling niyo? Pasurin niyo sa Ama, tinanggap niyo siya. Pagpalain kayo